Isang mapapalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating putungkunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 17. Ang sabi po dito, bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga lagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybayin ng dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri, pagsamba ay para lamang sa kanya. So mga kapatid, ito po ay tungkol sa pagtuturo at pagpapagaling ni Jesus. So alam naman natin ng ating Panginoon, kapag siya ay inuuna niya muna is yung pangangaral, yung pagtuturo bago siya magpagaling. Bakit? Kasi sa pamamagitan pa lang ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan pa lang ng pakikinig ng itinuturo ng ating Panginoon, doon pa lang nag-uumpisa na yung kagalingan. Nag-uumpisa na doon yung miracle ng Diyos. Sa pakikinig pa lang ng salita ng Diyos. Bakit mga kapatid? Simple lang, di ba? Kaya nga sabi, di ba, pag ang isang tao, kahit simple yung sakit mo, pero kung hindi ka positibo, tapos yung iniisip mo ay negatibo, hindi man malala yung sakit mo, pero mas lalala yun at hindi magiging maganda yung epekto nyo. Kasi bakit? Kasi yung iniisip mo ay negatibo, hindi maganda, di ba? Pero kahit masabi nating malalaman yung sakit mo, pero kapag positibo ka at malaki yung pananalig, yung pag-asa mo is mas madali yung magiging pag-recover mo. Mas malaki yung magiging chance na gumaling ka sa karamdaman mo. Kesa na sa isang tao na hindi man grabe yung sakit mo, pero grabe naman yung pag-iisip mo, masyado namang negatibo yung iniisip mo, so imbes na gumaling ka, baka madagdagan pa dahil nasosobrahan ka sa stress, nasosobrahan ka sa pag-iisip ng hindi magagandang bagay. So ano ba yung dulot ng pakikinig ng salita ng Diyos? Alam natin na sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo natututong manalig, magtiwala sa Panginoon, diba? At umasa na may magagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. So, ang salita ng Diyos, nagdudulot ito ng pag-asa. Diba? Nagdudulot ng pagtitiwala, pananalig sa Kanya. At binibigyan tayo ng isang positibong pananaw. Kasi alam naman natin, sinasabi ng salita ng Diyos, walang pagsubok na dumarating sa buhay natin na hindi dinanas ng mga nauna sa atin. Sabi doon, tapat ang Diyos, sabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa unang sulat niya, Kapitulo 10, di ba? 12 hanggang 13. Nasa pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng karunungan at lakas upang ating mapagtagumpayan yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Diba? At alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos gumagawa ng mabubuting bagay sa mga umiibig sa Kanya. So doon nagkakaroon tayo doon sabi sa Romans 8:28, di ba? Doon pala nagkakaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, di ba? Yung pagsabi ng doktor, wala nang pag-asa, yung karamdaman natin, o kaya yung mga tao nagsasabi, wala nang solusyon yung problema natin, nagkakaroon tayo ngayon ng pag-asa. Na alam natin na kahit ipinagkaloob ito ng Diyos o hindi pinagkaloob, mali yung term ko na pinagkaloob, ito ay pinahintulot ng Diyos para sa ikabubuti natin. Ipinahintulot ito ng Diyos kasi alam ng Diyos na makakayanan natin ito. Pero siyempre, sa pamamagitan ng Kanyang tulong. Kasi sa pamamagitan yun, tinuturuan lang tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Diba? So kung nagkakaroon ka ng positibong pananaw, nagkakaroon ka ngayon ng bagong pag-asa. Siyempre, dahil nagkakaroon ka ng bagong pag-asa, natutuwa, nagagalak yung puso natin, di ba? Gumiginawa yung isip, yung puso natin. At siyempre, mayroong yung reaction yung katawan natin doon, di ba? Kasi pag nagiging masaya tayo, yung mga cells natin, siyempre, hindi ko naman alam yung mga medical term, pero meron yan, pag tayo ay masaya, merong sa katawan natin na nagpro-produce ng magandang sa katawan natin. So may mga medical term po yan na nakakatulong sa immune system natin to fight back doon sa mga
karamdaman din, di ba? Kaya kahit ang Bible nagsasabi, ang taong masayahin malayo sa karamdaman, no? Sabi nga, laughter is the best medicine. No, a happy heart, sabi doon. A happy heart ay talagang malayo sa karamdaman. So, doon pa lang gumagaling na no? Doon na pa lang nag-uumpisa na yung kagalingan, di ba? Kasi nagkakaroon ka ng pag-asa, nagkakaroon ka ng positibong pananaw sa mga nararamdaman mo. At doon, kahit naman doktor, kahit ang siyensya, na mag-a-agree doon, na malaki yung magiging tulong yun para tayo ay gumaling, di ba? Nagkakaroon ka yung fighting spirit mo, di ba? Kaya nga yung ibang tao, pag dumaranas sa mga surgery, napakadelikado ng surgery yun, pero bakit nakakasurvive? Kasi kahit yung doktor nagsasabi, kasi nandun yung fighting spirit niya, nandun yung ano niya, willingness niya na gumaling talaga. So ano yung nagbibigay nyo? Kasi tayo ay yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na makakayanan natin ito. No? So makita mo yung salita ng Diyos. Napakahalaga yun sa buhay natin. Tingnan nyo na lang, kung dumating yung grabing pagsubok sa buhay natin at hindi natin wala yung salita ng Diyos, wala tayo sa Panginoon. Kaya nga marami tayong kapatiran na nagpapasalamat sa Panginoon na bago dumating yung mga pagsubok, yung mga karamdaman sa buhay nila, nakilala na nila yung Panginoon sa buhay nila. Diba? At yun namang iba, ay nakilala nila ang Panginoon dahil sa mga karamdaman sa katawan nila. Pero inayawan na ng doktor, tinaningan na ng doktor. Pero bakit sila hanggang ngayon buhay pa rin? Kasi dahil yun sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Diba? Ang pinanghawakan nila, hindi yung salita ng tao, kundi pinanghawakan nila yung salita ng Diyos. At siyempre, kapag pinanghawakan natin yung salita ng Diyos, may kalakip na pangako yun. Diba? Na kapag ating pinanghawakan yung kanyang salita, tunay na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba? So, nakakaroon tayo ng ano Diba? Kapag may karamdaman ka, sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos na manggagamot. Diba? Kapag may pagsubukan, dumarating sa buhay mo, siya ang Diyos na magbibigay sa iyo ng karunungan, kaalaman, para iyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok, problema sa buhay. Diba? Pag ikaw ay nasa mga sunog o kaya nasa mga kalamidad, sabi ng Panginoon, dumaan ka man sa ilog, dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod, hindi ka masusunog dahil ako ang Diyos na kasama mo. Diba? Yun pa lang yung alam mong kasama mo ang Diyos, malaking bagay na yun. Di ba? Yung pa lang nasa araw-araw natin pamumuhay, yung alam mo sa sarili mo, kasama mo ang Diyos. Malaking bagay na po yun. Di ba? Na para tayo ay maging successful, para tayo umunlad, magtagumpay sa buhay, maka-alpas sa mga karamdaman, sa mga challenges ng buhay. Yun pa lang na alam mong kasama mo ang Diyos. Tagumpay ka na yun di ba? Malaking ano na yan malaking kagaanan na ng loob, no? Malaking ano na yan yung kaalwan, no? Yung kapanatagan, no? Na mararamdaman mo sa puso mo na kasama mo yung Panginoon. Kaya makikita natin dito, no? Marami yung gumaling. Pero sabi nga, bago nila pinagaling ng Panginoon, nandun muna yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi sa pakikinig pa lang ng salita ng Diyos, kumikilos na yung Panginoon. Kung ating tatanggapin sa puso natin yon, pakikinggan natin ng buong puso, tatanggapin natin yung salita ng Diyos at paniniwalaan, di ba? At hindi lang paniniwalaan, kundi i-apply, isa sa buhay, no? Sa kabila na parang sa tingin natin napaka-imposible, pero kung pananaligan natin, pagtitiwalaan natin yung kanyang salita, doon natin maranasan yung pagkilos ng Diyos. Doon natin mapuprove sa sarili natin na totoo yung sinasabi ng Panginoon. At marami na mga testimony niyan, mga kapatid, na mga tao na lupaypay, nawalan ng pag-asa, na nabigyan muli ng pag-asa. Nagkaroon uli ng sigla ang kanilang buhay, nagkaroon uli ng purpose yung kanilang buhay, dahil nasumpungan nila yung Panginoon sa buhay nila, di ba? Titingnan natin kahit nga kay Pablo, di ba? Dating Saulo, persecutor ng mga Kristiyano. Pero nagkaroon siya ng bagong pananaw, no? Perspective sa buhay niya, at nagkaroon siya ng bagong purpose, no?
na yung pinipersecute nyo dati na mga mananampalataya, naging depender na ngayon ng pananampalataya at ng ating Panginoon. Di ba? So, may kita natin, no? Nag-change, nagbabago ang lahat kapag nasusumpungan ng tao yung Panginoon. Nasusumpungan ng tao yung salita ng Diyos. Kaya tayo mismo, may mararamdaman natin, may kita natin na may malaking nagaganap sa buhay natin. Minsan hindi man natin ito nakikita, pero nararamdaman natin, no? Sa sarili natin na iba, no? Parang ibang tao na tayo. Di ba? Yung mga bagay na parang hindi natin kayang gawin, ngayon nagagawa natin. Kasi nga, alam nating kasama natin yung Panginoon, na anuman yung sitwasyon na dumarating sa buhay natin. So, yun makikita natin tayo ay pinagagaling. So, hindi lang yun sa karamdaman, no? Kahit sa physical, hindi lang yun sa physical, sa mental, sa health, di ba? Gumagaling tayo sa anumang area ng buhay natin, no? Kasi kapag inoffer natin, ibinigay natin sa Diyos yung buhay natin at hinayaan natin siya na kumilos, pangunahan tayo sa lahat ng gagawin natin. So, mangyayari yan sa lahat ng aspeto, area ng buhay natin, ay makakaasa tayo na merong gagawing mabuting bagay ang Diyos para sa isa't isa sa atin. So, yun lamang mga kapatid, ang tawaan Diyos patuloy na magpala sa bawat isa sa atin at tawa ay tayo kanyang gabayan, tulungan sa pamamagitan ng kanyang salita na tayo patuloy na magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng pagtitiwala, pananalig sa Kanya na anuman ang mangyari, hindi tayo iiwan ng Diyos. So, yun lamang mga kapatid, at God bless sa ating lahat.